preparing na mga bay to proceed sa San Marcelino and Mapanuipe Lake mga bay. Yan ang trupa mga bay. Right now mga bay, we are here in San Marcelino public market, going na sa Diki, wherein yun yung mga lahar mga bay papunta sa the New Zealand of Zambales, Mapanuipe Lake. Anong oras na ba pala ngayon? 8:30. If ever pupunta kayo ng Mapanuipe Lake mga bay, so dito kayo sa Marcelino Public Market. Saan si Sir Raymond? Ha? Nakita ka na niya nun? Ayan na. Naku, hindi pala ata pwede dito sa bakal na ano? Bakal na tulay yung service ni Jason. So doon tayo magpakantay na lang sa kanya sa tapat, sa tawid. Actually dire-diretso lang naman ata yun eh. Pumunta kayo dito sa Mapanuipe. Ito yung mga guides dito sa Mapanuipe. So contact lang kayo sa kanila. Ano yung ano nyo? Parang Facebook page nyo? Ano po, Edward po, ganyan sir. Tapos New Zealand na po makikita. New Zealand, yung mga New Zealand lang na ano. So marami yan doon sila sa New Zealand lang. Kaya yan, kaya. Puto na ano yan, tiniri eh. Sir Kokoy, huwag ka dumaan sa dinaanan na. Kasi maluwag na talaga ang dinaanan na eh. Alright, here we go. So, umpisa na kami dito sa Calvario mga bay. Break lang kami sandali. Wiwi mga bay dahil kasama na yan sa excitement at saka kaba. Kaya nawiwi na. So, ngayon magpakandahirap na naman mga bay ang mga paya high riders here in Mapanuipe Lake. So lahar di kayo na lahar. Ayan naihi na naman yung kasama namin. Kanina naihi na yan, ngayon naihi na naman. So kasama sa excitement at sa kakabayan. So enduro mode mga bay. Parang ready na tayo. And proceed na tayo sa kandahirap. Pero okay lang naman to mga bay, matumba ka. Kasi kung tingnan mo, lahar lang siya eh, buhangin siya eh. So hindi siya masakit para sa motor mga bay. Ang delikado, masakit para sa rider. So yun lang ang delikado doon mga bay, kasi hindi natin alam kung paano matumba eh. But bottom line, basta controlled mo lang ang takbo, walang problema yan. Kahit matumba ka dyan. Ang problema kung hindi mo controlled ang takbo mo. So, alright. Ayan, naka-zip na yung isang kasama namin mga bay. So, na-release na ang tension nito. Yeah. Alright. So, this is the start of Mapanuipe Lake, lahar na sand mga bay. Kagabi umulan daw. So tingnan natin to ngayon, hopefully hindi floating masyado. And it's good actually na umulan, parang kumpak konti ang sand. Kasi kung hindi umulan, medyo floating ang sand. Usually mabalahaw mga bay, especially yung front tire. Kasi big bike ang gamit namin, so medyo mabigat. So may weight factor mga bay. Tingnan namin to. Doon kami dadaan sa bakal na tulay. Kasi naghanap ng mahirap na daan to mga kasama ko eh. Yun ang mahirap dito eh. Since nandito na daw, ano na, lubos-lubos na. So actually marami ang dumadaan, or marami ang mga turista dito mga may. Especially yung mga gustong mag off-road, gustong mag camping. So marami dito. Pasensya na kung alikabok ha.
Daan muna kami ha. Buti oh, parang umulan nga oh, kasi medyo ano ang lupa. Tsaka hindi ganun kaalikabok itong mga dump truck. Dami kasi dumadaan na dump truck dito, kaya nagiging parang pulbo ang ano, ang sand. Dire-diretso lang tayo ha. Sir Kokoy, una ka. Kay sayang yung camera ko, walang ano sa harap. So yung mga ganito na off-road mo na mga bay, maganda sa mga big bikes. Pwede to. But later mga bay na medyo floating na ang sand, ayun, challenge na yun mga bay. Yun yung mga kandahirap na ang labas. Ito boss Kokoy, maganda to i-power drip. Ito. Di, itong dinaanan natin ngayon. I-try mo, i-full brake mo nga. Eh wala. Naka-enduro ka naman, di ba? Kumukuha ka pa ng lakas. Kumukuha ka pa ng bearing ha. Naka-enduro ba ako? O naka-enduro naman ako ha. Parang activated yung ABS ko ah. Pag naka-enduro. So, apat kami na mga riders mga bay. In front of me si Boss Kokoy using Tenere 7. Kaya mga high skills na to sila mga bay. Tinira na tong umiray, wala, wati ang umiray, kaya wati itong mapanipi sa kanila. Then in my back or far back is si Sir Ronald using GS 1250 and Sir Raymond using Tenere 7 also. Sandali, antayin natin si ano. Bakit? Yung ano, tuloy na bakal dito. Ayan, diretso tayo. So ito yung tulay na bakal mga bay. Yan, kanan ka dyan. Oh. Dito. Ayan, kanan ka dyan. Sandali, kanan pa rin again. Oh, kanan din dyan. One at a time lang. Tingnan natin makahabit yung isa doon sa taas. Hindi, wag muna kayong sumunod. Sumunod na ba kayo? Sayang, sige lang. Ito na lang yung ano ko, camera ko, diretso na lang. Unless kung nandyan na sila Jason. So ito yung tulay na bakal mga bay, kinalawang na impact oh. Medyo masakit na to sa ano, masakit na to sa gulong kasi may mga portion na mga butas-butas. Mayroon na parang harang sila dito. Okay, tara, mauna kayo kasi sayang yung video ko, walang laman sa front. Okay din itong ginawa nila.
Yan sa damuhan lang, mas maganda actually. Huwag mo lang gigilan ng ano sir, huwag mo lang gigilan ng manubila, hayaan mo lang. Then throttle control lang. Mabagal naman ang takbo eh. Oh, floating yun doon sir. Gusto mo balikan? Diretso pa. Ito ata dito eh. Parang ito ata. Oh, parang ito. Dito ata sir, pababa. Ito, pababa. Sige, tuloy. Son, diretso son. Mahirapan yung daan dyan yung mga. Ha? Mahirapan kayo dyan sir. Pangin yan sir yun, kasi may tubig na malalim dyan eh. Malalim? Walang ibang way. Yun sir, nakatula dun sa kanina. Tingnan namin. Meron daw malalim dyan. Oo. Tingnan na natin kung kaya. Huwag ka munang bumulusok. Bubulusok daw din pagkatapos malalim bigya river. Tingnan natin muna kung kaya natin. Uy. Kaya? Wait. Son, pa-assist muna, pa-assist. Ayan. Yung mga ganyan mga bay dito is normal yan siya sa ganito na klase na terrain. Kaya kung napansin nyo mga bay, nagdala kami ng 2 tao para makatulong magbuhat sa mga rider. Kumbaga hindi na kami ang magbuhat dahil para hindi mahirapan. Sabi ni kuya mahirap, basic man. Son, bidyohan mo ang asko ko, babalik. Tara, diretso, mainit. Hanap tayo lilim unahan. Ngayong adlaw mga bay, so we're here already sa Mapanuipe Lake. Ayan, yun yung lake na area mga bay, yung portion na yun. And siguro we arrived around 45 minutes ago. And ayan, yung trupa. Nagka-relax na muna mga bay. There oh. And lunch preparations mga bay, so kasama na mga batos namin dito. Sila na rin nag-prepare para sa lunch natin. Ayan. So ihaw-ihaw lang mga bay. Then saka may mga bilihan naman din dito if you wanted, but medyo costly mga bay kasi malayo din to dito. So may mga transport cost pa to. And sarap din dito yung buko halo nila doon na portion no? Ayan. So this is the Mapanuipe Lake mga bay. Ayan. Natawag nila New Zealand of Zambales. Ayan. So ganda dito mag-camping mga bay. Tsaka meron na rin silang facility for
toilet, liguan, nandyan. For fee lang of course, para sa maintenance ng facility. Maraming pumupunta dito mga bay, halo. May mga single motor, mga underbone, nag-camping yan. Then meron ding mga bikers. Ayan, mga bikers. So exercise na, relaxing pa dito sa area. Ayan. Ayan, single motor, naglatag lang, camping or picnic style lang. And mga 4 wheels. Yan, dami mga 4 wheels doon mga bay. Relaxing ang area. Less expensive pa. Doon sa big bike, pag pumupunta ka dito sa big bike, medyo challenging dahil sa daan. And even siguro sa 4 wheels, especially pag doon sa malalim na mga portion. Medyo mahirap din sa 4 wheels 'yun. Challenge para sa big bike because mabigat ang dala-dala mo na big bike motor. So mga 250 kilograms yan. For this one, it's around 250 kilograms. So medyo mabigat talaga. Ang other mga 200 kilograms. Yung Tenere 700, it's around 200 kilograms yun. So GS at saka Tenere 7 ang dala namin dito mga bay. 4 kami na mga riders. Yung Tenere 7 mga bay, naglaro sila ngayon, bumalik sila. Para ma-experience talaga din yung kaganda ng sand, paano mag-ride sa sand. Yun nandun mga bay, yung tinatawag lang Adlaw Port. Yan. Pwede ka rin doon kasi hindi challenge ang daan doon, simentado din. From there, mag-boat ka papunta dito sa camping area. Yung port na yun. Alam ko may bayad yung boat, round 3,500 ata for 5 packs capacity. So round trip na yun. Yung doon na ito yung natabunan na mga barangay mga bay, sa Adlaw, Buhawin at saka Pili. Yung chapel na natabunan or na submerge, yun doon na portion, Pili Chapel pala yun. So 3 barangay na natabunan dyan na nag-form itong Mapanuipi Lake. So bakit tinatawag lang New Zealand mga bay? It's because of the background ng mga from the lake din saka yung mountain, napalibutan siya ng mountains. Ayan. Napalibutan siya ng buong mountains. Kaya tinatawag na rin siyang New Zealand of Zambales. Mga bay, mahangin. Ayan. So hindi siya mainit. Basically, ang lahar mga bay, mainit talaga yan. So, yan yung challenge mo sa lahar. Pero because of the hangin, wala siyang masyadong init. Magandahan dito mga bay. Although, ang darkest history nito Mapanuipi Lake, napalitan siya ng parang oportunidad ng locals para sa mga turista na rin. Though, of course, hindi maganda ang history niya because I think may mga nabuhis na buhay din that time sa lahar, at saka yung pagka-submerge dito sa area. So hindi siya maganda na history, pero nagkakaroon to siya din ng opportunity sa locals at nagiging tourist spots na rin siya. Kaya ang lapat nito mga bay, parang ang ganda, Carabao grass talaga siya. Yan, it's Carabao grass talaga because of the lahar. So kaya parang super lapad na plain. It's because of the lahar. Ayan, hanggang yan doon na portion. Of course, pag mag-overnight ka dito may bayad na rin. I think it was nung last time namin dito, it was 100 pesos I think. Kasama na ang parking ng bike mo at saka yung. Pero kung gusto mo, meron din siyang tent dito, mga rental, mga by tent rental. Kung wala kayong dalang tent. Ito ako, ganyan lang ako palagi, hammock lang. Then lalagyan ko lang ng fly sheet yan, parang canopy niya, parang depensa kung sa ulan. So usually ganun lang ang ginagawa ko pag mag-camping mga bay. Alright, so if it happens mga bay, pagpunta ka dito, gusto mo mag-relax, gusto nyo mag-off-road adventure ng sand for big bike na dala nyo, so very recommended ang Mapanuipi Lake.
Then enjoy the view. Mayang gabi, then madaling araw dito lalabas ang or yung Bukang Liwayway mga bay, dito lalabas ang araw niyan. Alright. So we'll proceed now back to Metro Manila mga bay. Time check, it's 2 p.m. Tsaka doon na kami dadaan sa tulay na simento daw. Parang iba na yung exit namin. Medyo challenging ngayon doon mga bay sa tulay na simento because lutang daw ang buhangin. We'll see. So pag nandito ka naman talaga, kasama na yan sa challenge mo.